Yon, ito na naman tayo mga kababayan, ano? Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati lang ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat at i-shoutout na rin natin, ano? Itong mga uto-utong subscriber ni Epipanyo Labrador sa totoong buhay, Richard Palacio. May nakikita kasi tayong mga komento dyan sa ating YouTube channel. Magtawag pa kayo. Sige, magbakbakan tayo dito. Yun ang ano, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito'y tungkol na naman kay Epipanyo Labrador, ang vlogger ang nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang ano mga kababayan, malala na yung kalagayan ni Epipanyo Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio. Nagkakasakit na mga kababayan. Talagang totoo yung kasabihan na ang gaba di magsaba. Karma na yan kay Epipanyo Labrador. Dahil nga sa kanyang pangbabalahura, sa kanyang pambababoy, sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo at kay dating Pangulong Duterte at kung sino-sino pa yung kanyang mga binababoy, kanyang pinagmumura. Ngayon mga kababayan, na karma na. Malala na yung sakit ni Epipanyo Labrador. Kaya pala, nung isang araw, inamin niya na hirap na daw siya sa kanyang kalagayan, sa kanyang pagtatago sa gubat. Baka nga mga kababayan, nagkakatotoo yung mga sinasabi ng ating mga viewers diyan, ng ating mga subscriber, na hindi magtatagal magkakasakit ng dengue itong si Epipanyo Labrador. Kaya pala nung nakarang araw din, namanas yung kanyang mukha. Napapansin ko talaga na maga yung kanyang mata. Kaso nga lang yung kanyang nguso hindi natin makikita dahil nga sa patuloy pa rin niyang paggamit ng face mask. Pero ngayon bago na yung kanyang face mask pero sa tingin ko parang mas lumala pa. Hindi na talaga makakalabas yung hangin mula sa kanyang katawan dahil mas kumapal pa ngayon yung kanyang face mask. Mas takot pa siya ngayon. Nung nakaraan, yung kanyang face mask na ginagamit, may butas pang dalawa. Ngayon talaga silyadong na. Ganon ka tindi, ganon ka yabang itong si Epipanyo Labrador, pero ganon naman siya kaduwag. Ayaw talaga na may masilip man lang sa kanyang pagmumuka. Yun ang mga kababayan, sinasabi ko na lahat ng kasinungalingan nitong si Epipanyo Labrador ay ibubuking natin. Sa video na ito, ibubuking na naman natin kung gaano ba kasinungaling itong si Epipanyo Labrador. At ito pa mga kababayan galit na galit si Epipanyo Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio kay Banat Bay. Nako po, huwag ka nang mangarap. Hindi ka uubra kay Banat Bay. Libag ka lang para kay Banat Bay. Kung ano-ano na namang sinasabi niya tungkol kay Banat Bay. Ika, mga ganito daw, mga ganito. Siya nga, hindi siya makapagtanggal ng face mask. Tapos kung makapanglait itong hindot na ito, grabe makapanglait. Sobra-sobra kung makapanglait. Akala mo naku po, kayo na yung humusga mga kababayan. Bisaya pa naman ito. Sa ating mga Bisaya, bihira naman tayong nakakarinig ng lalait. Pero ito pasensya na sa mga Bisaya dyan, na katulad ko. Pagpasensyahan na siguro natin ito. Kasi nga mga kababayan, malapit din naman ito, malapit na. Magsa-sign off na ito. Dahil nga malala na yung karamdaman ito. May sakit itong tao na ito. At hindi magtatagal. Mabalitaan lang natin, si Richard Palacio ay lumala at talagang malapit na magpaalam sa kanyang mga subscriber at sa kanyang mga taga-suporta. Papansinin kaya ito sa kanyang mga pinagtatanggol? Katulad ni Martin Romualdez, katulad kay Marcos Jr. Bangag, kay Lisa Bangag. May mga nagsasabi nga dyan, nababasa natin komento Wala yan, hindi naman talaga sinusuportahan yan ni Bangag Marcos Jr. Kasi nga kung suportado siya ni Presidente Marcos, hindi magtatago na ganyan yan. Lalantad yan. Katulad ng ginagawa nila Banat Bay, nila Boss Dada, Coach Oli, kung sino-sino pa na mga vlogger na yan yung may mga bayad. Hindi katulad nitong kapun ito. Kaya hindi siguro ito natuloy dahil nagpakapun. Yun ang mga kababayan, Huwag na natin itong patagalin. At talagang talaga tayo. Maaawa tayo na matutuwa. Dahil nga itong si Richard Palacio ay malapit na po
yung kaniyang hantungan. Abangan natin yung hantungan. Ibiban yung Labrador. Ito mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Okay, pasensya na po kayo. Ay, nawala. Hindi lang. Medyo ako po inuubo at Ayan na. sabihin na lang natin na nilalag na to, no? Pero, Ayan na. Dinggi na yan. Yan yung sign ng dinggi. Sisikapin po natin na maibigay sa inyo yung mga matitinding birada na yung lingkod Epifanio Labrador. Okay, gusto ko lang magbigyan ng reaksyon. Yung naging komento po, naging reaksyon po ng isang Tolonges. Kilala niyo po to, ito po yung malaking mata na isang bakla na taga-tsupa po ni Busdada TV. No? So ito po ay malaking bunganga na pwedeng magkasya po sa bunganga nito yung isang kaldero. No? Siya po si Bayad Bay. Tingnan nyo ha, kapal na po ng labi nito. No? Parang labi. Asan yung labi mo patingin? Dahil sobrang kapal ng talagang makikita mo sanay talagang humimot ng hotdog ng iba. No? So ito pakinggan po natin, panoorin. Na tila makukulong na ho itong si Romualdez ha. At yung iba pa niyang mga kakuntsaba. Mukhang Imas Rehas na ho si si Romualdez. Paano kaya magkakasya yun doon? Hindi, ako nagtatanong lang kasi marami silang inasuhan. Kayo naman, wala naman ako sinasabing iba. Hindi kasi marami ho silang inasuhan. Paano sila magkakasya sa bilangguan kung sakasakali, di ba? Pero alam mo, kung sa ibang bansa yan, grabe ho, maniwala ho kayo sa akin. Kung sa ibang bansa, talagang matindi ho ang parusa sa ganyan. At saka talagang baka hindi na nga umabot yan sa court judgment Wala na, siguro. Baka na yan. Baka nag-resign na yan. Kasi alam mo naman sa ibang bansa, meron pang delikadesa. Tama. May honor pa sa kanilang natitira. Pero sa atin, wala. Garapan. Pero huwag kayong magalala. Huwag kayong magalala mga kababayan. Sanay naman po si Romualdez sa mga ganyang klaseng kaso. Di ba? Tandaan ninyo, dun sa Okada, yung kaso sa Amerika. Sanay na ho siya dyan. So yun, mga minamahal kong mga kababayan, no? So, nag-aalala itong Tolonges na to, pero ang totoo hindi naman po nag-aalala to Ito po ay nangungutya. Ito po ay, kumbaga ay nang-aasar sa ating mga mambabatas, maging sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Nag-aalala siya, pero ang nakakatawa dito, sabi pa niya, wala naman daw problema kasi sanay naman daw sa mga kaso ito ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, lalong-lalo na sa mga ganitong kaso. No? So, alam nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, mukhang mali Ang dapat ditong mag-alala, ang dapat niyang alalahanin pala dito, yung kanyang amo na si Mary Grace Piatos, na hindi lamang mai-impeach, hindi lamang mai-impeach, kundi makukulong pa sa samut-saring kaso niya na naka-binbin o naka-file sa NBI. No? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, itong vlogger na to, ang trabaho nito minsan ay mang-asar. Mang-asar na akala niya, maaasar niya yung mga taong gusto niyang asarin. So, yung pa yung background niya, may patawa-tawa pa, pero ang totoo, sa iyo nakakatawa, mga minamahal ko mga kababayan. Kung ako sa iyo, bayat bay, makinig kang Tolonges kang malaking bunganga ka, na kumakain ng itlog ng iba, makinig ka. Huwag mong alalahanin yung pinail na kaso sa aking mga iniidolong congressman at sa aking iniidolong House Speaker Martin Romualdez. Dahil lahat ng mga yon ay puro lamang paninira at yun ay, kumbaga para lang sabihin na kurap ang aming mahal na House Speaker Martin Romualdez, gumawa sila ng kaso. Kaso lang naman yun, wala pa naman silang pinatutunayan At wala silang mapapatunayan. Dahil wala namang blanco, no? Kumbaga, yun ay estilo lamang ng ating mga kalaban para sabihin, para gusto lamang akitin o walang blanco na mayroong ang ginawang mali ang ating mahal na Pangulo, maging ang ating House Speaker Martin Romualdez. No? Ang tanong, may makukulong nga ba? Doon sa pasensya na po. Yun na nga mga kababayan, grabe sobrang sinungaling talaga nito. Wala nang blanco. Ito para mapatunayan ko sa inyo na wag tayong puro kasinungalingan lang.
Itong ipapakita ko sa inyo, ito na yung nagpapatunay na talagang may blanco. Di dapat lang talaga na makulong itong si Martin Romualdez. Dahil siya yung pasimuno, sa lahat ng mga kaguluhan na ito, siya naman talaga ang pasimuno. Okay naman sana yung samahan ni Vice President Sara Duterte at ni Bangag Jr. mga kababayan. Kaso nga lang, sinira dahil nga sa pangarap nitong buhaya na itong si Romualdez, yung pangarap niya na maging presidente. At ikaw yung tulunggis. Asama yung mukha mo dito, di o doon. Basta duduruin ko yung mukha, Epipanyo. Dahil sa pangarap ni Martin Romualdez na maging presidente sa darating na eleksyon ngayong 2028 mga kababayan, talagang gumawa siya ng mga kasiraan ni Vice President Sara Duterte. Kaso nga lang, malas kayo. Dahil mayroong mang naniniwala na katulad mong bugok ka, kayo-kayo lang yun. Iilan lang kayo. Ito mga kababayan para naman itong mga ututong subscriber nitong hindot na itong support na ito ay hindi malalason yung utak ng tao na ito. Nilalason kasi yung utak ng mga supporters o mga subscriber nitong support na ito, itong magnanakaw na itong wanted na ito, para magkalat ng kasinungalingan. Dito sa ating YouTube channel, hindi tayo pwedeng hindi magpapakita ng ebidensya. Ito yung ebidensya na magpapatunay na may blanco. Ito. Sana ba yon? Hanapin ko lang. Ito. Ito. Yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Diba? Maliwanag. Kapatid na mismo ni Pangulong Marcos Bangag Jr. at pinsan buo ni Romualdez na buhaya ang nagpapatunay na may blanco. Kasi nga, ikaw, Epipanyo, saan yung mukha mo? Duduruin mo talaga yung mukha mo. Ikaw kasi, blanco din kasi yung utak mo, kaya wala kang alam. Puro ka paninira na wala namang basihan. Tingnan mo ngayon, nagkakakarma ka na, may karma na, nagkakasakit ka na. Dandaan na kung mapapansin niyo yung mga kababayan, yung pangangatawan ngayon ni Epipanyo Labrador, dahan-dahan ang pumapayat. Pumapayat na. Talagang babagsak ito. At baka mga ilang araw lang, hindi na ito makapag-vlog. Dahil nga, tinamaan na ito ng karma. Tinamaan na ito ng dinggi. Tama din siguro talaga yung mga komento ng ating mga kababayan na itong si Epipanyo Labrador ay talagang magkakasakit ito. Hindi ito tatagal sa bundok. Kung noon, nakagawa pa ito ng kung ano-anong mga kalukuhan, sana hindi niya binanatan itong Iglesia ni Cristo. Kasi, sa totoo lang, ang nagpapahirap talaga ni Epipanyo Labrador, yung pambababoy niya sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Dahil hindi naman kasali sa politika. Hindi naman katulad nila ni Pangulong Duterte na tatanggapin kung ano man yung mga ibinabato, mga ibinabato, mga kasinungalingan. Dahil sanayan sila, dahil mga politika yan, mga politiko yan. Sanay, mga politiko sanay yan. Sanay yan na batuhin ng putik. Ganon talaga sa politics. Pero, yung pangingialam mo sa isang tinitingala, sa isang nirerespetong isang relihiyon na Iglesia ni Cristo, yan talaga ang nagpapahirap sa buhay mo. Nakarma ka na ngayon. Yun ang mga kababayan, nga, may kasabihan nga tayo, ulitin ko, na ang gaba di magsaba. Yan na yung nangyayari ngayon kay Epipanyo Labrador. Babay na, Epipanyo. Magsa-sign off ka na talaga. Talagang siguro, mas lalala pa itong karamdaman. At yung mga panglalait na ginagawa nitong si Richard Palacio sa totoong buhay Epipanyo Labrador, lahat naman yan, siya yung tinatamaan. Kaya nga hindi niya mabuksan-buksan yung kanyang face mask
Dahil sobrang sagwa ng itsura nito. Ngayon si Banatbay na naman. Yung kanyang nilalait. Kung ano-ano. Yung kanyang mga ibinabatong kasinungalingan. Pero lahat yan ay bumabalik sa kanya. Dahil siya talaga ang totoong Diablo. At yun ang andito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo at magbabasa tayo ng mga ilang komento mula sa ating mga viewers. At may mga nababasa rin tayong mga komento dito mula sa mga otong subscriber ni Epipanyo Labrador mga kababayan o sa totoong buhay Richard Palacio. Ito, mula kay Monty Murmuro, ang mga iyakin kung sino-sino na ang tinuturo. Yan ba ang turo ni Manalo? Turong may sayad yan Sino ba ang nagtuturo? Di ba itong idol mo na si Epipanyo? Yan ba yung ibig mong sabihin? Ayusin mo pag-komento para maintindihan natin. Shoutout na rin kay Elmer Cantiga. Stong si Bugog. Panyo, di ko masyadong pasensya na. Shoutout ko lang itong si Elmer Cantiga. Maraming salamat sa iyo, Elmer Cantiga. At shoutout na rin kay Apolinario Arisala. Si Trillanes naman ang boss ni Epipanyo Labrador. Naku, patay na naman. Sundalong kanin daw yan. Sabi nila, sundalong kanin talaga yan. At yung tapang niya ni Trillanes, naku, nasa dulo lang ng dila yan. Shoutout na rin kay Charmaine Rivera. Ayun, kay Charmaine Rivera, kawawa ka naman, Richard Palacio. Wawa ka naman. Hanggang dyan ka na lang sa pinagtataguan mo, hindi ka na makalantad sa tao. Shoutout kay Bumuk 123. Bakit alam mo na supot yan? Nakita mo ba? O bakla lang ang makapagsalita niyan? Totoo, amo niya. Sino to? Si ano to? Tismis? O si Trillanes ba to? Halata naman kasi. Bakit hindi mo mahalata? Yung mga supot kasi, yan yung mga tao na nagtapang-tapangan. Katulad nitong idol mo na si Epipanyo. Kunwari ang tapang magsalita. Pero nga, ayon sa kanyang kapitbahay, nung magsabay daw sila magpatuli nitong si Epipanyo o sa totoong buhay Richard Palacio, imbis na siya na yung mix, tinawag na yung kanyang pangalan, imbis na lalapit doon sa nagtutuli, biglang kumaripas ng takbo. Kaya alam ko, nasupot yan. Kasi mga kapitbahay niya yung nagpatotoo. Kaya tahap na rin. Baka ikaw, bumok-supot ka din. Kaya tahap na rin kay George sa Mendoza. Balot na balot ang pamumuka ng Tunggian, di ko maintindihan masyado George Mendoza, maraming salamat sa iyong komento. Shoutout na rin kay Noel Di Guzman, ikaw ang may tama sa utak, Panyong, totoo yan. Shoutout na rin kay Lindo Pumintira, naku, sarap gawin, kilawin. Shoutout na rin kay Eduardo Fernandez, hindi natatagal yan, siguradong lalabas at lalabas yan sa lungga niya. Sa totoo lang, hindi na nakakatulog yan ng mahimbing. Totoo yan. Nagkasakit na nga Shoutout rin kay Wilfredo Antonio, Epipanyo Labrador, Alipungoy. Alipungoy. Ano yung ibig sabihin ng Alipungoy? Hindi ko masyadong maintindihan Maraming salamat sa iyo, Wilfredo Antonio. Shoutout na rin kay Edgardo Canijos. Totoo po yan. Inaabangan si Trilling kasi papaluin sa ulo ng mga taga-Kaluukan. At shoutout na rin kay Ma'am Idisa Borbia, shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Bergia Verilius ng Pulilan, Bulacan. Shoutout na rin kay Noel Lolo sige lamutakin mo ang indot na yan. Lamutakin ko talaga mukha niyan, makita ko lang yan. Bumabalang sa patag yan. Ay sos, Ginoo, amo niya pala ay si Trililing, kaya pala para ding aso, nakahol ng kahol. Awo, ayon kay Rodolfo Angeles. Yun ang hanggang dito lang muna at pasensya na sa mga hindi natin nababasa pa ditong mga komento. Next video na lang. Yun na hanggang dito lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.